noon. And for today's video, pag-usapan natin to. Isa sa mga greatest achievements po ni Mr. Alden Richards kung saan ang Pulang Araw ay tinagurian na very first Filipino series achieved in the moon. Ano ba ibig sabihin nito? Manila Philippines GMA wartime drama series Pulang Araw will be archived in the moon as part of the Lunar Codex Project. The drama starring Barbie Forteza, Zania Lopez, David Licauco, Alden Richards, and Dennis Trillo will be the first series to be archived in the moon. According to its website, Lunar Codex is a curated archive of cultural works from across the globe, launched from Earth by NASA Artemis. Grabe ha? CLFS program partners. It is a project of Incandescent Corp. Individual work of copyrights by their respective creators, editors, publishers, or owner, and all rights are appropriate remain with them, whether or not a notice appear adjacent to the work. Which means talagang kinikilala po ngayon ang Pulang Araw bilang isang gagamitin siyang material, no, para po sa mga susunod, or sila rin po ay nabigyan na or nominado para sa Binis TV Award 2024. Kaya ngayon pa lang, ino-congratulate na po natin si Mr. Alden Richards and the rest of the team, ano, dahil talaga namang humahakot po sila ng awards. And talagang masasabi natin na this year 2024 ay talagang umaapaw ang blessing ngayon ni Alden Richards. So kasabay nga nito ay pinasalamatan din ni Alden ang ilan sa mga Alden Elites na nagpa-black screening para sa kanya, no? Talagang grabe po yung mga supportang ibinigay din kay Alden ng ilang mga kababayan po natin na sobrang mahal na mahal ang isang Alden Richards. So, sa mga nakarang araw nga, pagkatapos silang lumapag mula Canada to Philippines, ay wala na tayo nakitang mga magkasama silang sightings bukod dun sa mga nataping na nila. Pero this time, ay talaga namang hinangaan at talaga namang pinag-usapan. Ito palang suot ni Mr. Alden Richards during dun po sa ginanap na yung black screening, no, ng Alden's Elite. Meron pala tong ibig sabihin. Kaya pala nagte-trend siya. Ito po yung Ray-Ban Meta na tinatawag. Ito po yung Ray-Ban Meta kung saan may mga feature siya or may mga gamit siya na hindi mo akalain na nangyayari pala dito po sa habang suot niya ito. Sabi po ng caption sa isang post, yung totoo, sino ang ka-video call mo, Tisoy? Yung glasses mong Ray-Ban Meta, which is capable ng video call. Ibig sabihin, nakikita ng kausap mo lahat ng ginagawa mo at naririnig din yung totoo. So, yun po yung ilan sa mga features nito. Instead, sabi po ng Google, instead of keeping the word at arm's length, no, or worse, missing a cut on the action completely as you struggle with your smartphone lock screen, Ray-Ban Meta smart glasses let you snap a photo or video clip from your unique point of view, allowing you not only to relive the moment but really live in that moment too. So, ginawa po ito at in collaboration po ng isa sa mga may-ari din or parang CEO ng Meta, no? At dito po, may kita natin sa, ano na to, dito po sa Ray-Ban na to, Ray-Ban Meta na to, meron siyang camera, tapos nakakita natin na parang meron po siyang Bluetooth, no, na nakalagay po sa kanyang tenga. So, sinasabi ng ilan na parang kahit wala daw dito si Miss Catherine Bernardo, is naririnig niya, nakikita niya ang lahat ng mga nangyayari dito po sa place in which wala siya. So, kasi po, nung tinanong po kung nasan si Joy, sinabi po ni Ethan during that time na nagpapahinga. Kasi medyo malat na rin kasi si Miss Catherine sa sunod-sunod pong mga mall tours po nila na talaga may kita mo sobrang pagod na talaga. Kasi syempre iba yung strength ni Alden. Si Alden kasi talagang sanay po siya. Parang kayod kalabaw kasi yan eh. Pero si Catherine Bernardo parang kapag sobrang na yung puyat niya, nakaramdam na siya ng sobrang pagod. At the same time, minamanat na siya, nawawala na siya ng boses kapag po siya ay sobra-sobra na yung pagod. Kaya naman, natuwa po yung mga netizens sa kasi ganitong paraan, pinapakita ni Tisoy kung gaano kahalaga sa kanya na na-update niya at yung presence si Miss Catherine kahit wala po siya dun sa place but still, meron pa rin silang connection. Hindi pa rin siya napuputol, 'di ba? Na kinatawa ng maraming mga fans. And for that, narito naman ang ilan sa komento niya. Sabi ni Mr. Armando Cardona, kawawa naman yung taong wala nang masabi kahit ano na ang mapansin, gagawa ng paraan para may maichismis lang sila ni Gasa. Yan yung Gasa ng tambucho ng truck, kaya laging inggit lang yan kasi malakas talaga ang tambalan ng Katden. Basta humble lang kay Alden at pakisama. Hayaan na lang yung mga sabi naman si Emilita, hi Ma'am Dareds, pabayaan na lang natin ang mga bashers dahil sila na talaga ang dalawang in love ang cut din natin. God bless you Ma'am Dareds and to all. And sabi ni Misa Karina, OMG si Yanda, sa palang girlfriend, bakit na agad? Hindi ba pwedeng gentleman lang? Mga bashers, please stop na kayo. Wala kayong magagawa dahil super bagay sila at maraming cut din. True naman tayo dyan, diba? So, and sabi ni Ma'am Shi,
Wani or Mr. Wana Niano, yan, dasa na yan, aminin man niya o hindi, Katniel fans yan. Kaya ang sasabihin niyan ay hindi maganda kay Alden. Huwag mo ipareha si Alden sa idol mo si Summer na babaero. Move on na kayo mga Katniel at DJ fans, may nanalo na at yung ipinalit, mas gwapo, mabait, magalang sa family-oriented at hindi babaero sa katauhan ni Alden Richards. So ito naman yung kanyang opinion patungkol sa bagay na ito. Actually si Mr. Sian Gasa, ang dami na pong siniraan sa social media niya. Parang feeling niya lahat alam niya. Feeling niya lahat talagang totoo yung sinasabi niya. But anyways, 'di ba? Parang ibinigay lang natin sa inyo yung updates na yan for you to have that information para at least kaya natin ipagtanggol si Alden Richards just in case na dumarating yung mga ganitong pagkakataon. And alam ko naman po talaga na hindi rin tayo maniniwala basta-basta sa mga ganitong klase ng balita. And sabi naman ni Mr. Edovo Ravino, tinatawanan na lang amalda niya na komento, Mr. Eds. Hayaan na lang amalda niya mga bitter. Yan. Sabi naman ni Mr. June. Sabi nga, papansin lang yan si Gasa, doon man real talk yan. Baka bigla ka mabalikan. Asunto sa mga ginagawa mo, baka hindi magtagal maghimas ka ng rehas. Actually, wala po yan sa Pilipinas. Nasa ibang bansa po siya kasi marami po siyang kaso dito sa Pilipinas. At kapag lumapag siya dito, ikukulong na lang po siya. Sabi ni Miss Emelda De Vera, Alden Richards is the true meaning of gentleman. Always think first before you speak with sense of humility. Not like Summer, whose character is very arrogant, which make him so arrogant. Very true. No, napakalaki naman talaga kasi ng difference ni Mr. Alden Richards at ni Summer, diba? Kung talaga na may compare natin sa silang dalawa, ang laki po ng pagkakaiba at talagang hindi ka compare. And sabi ni Miss Brenda, malambot, mas bakla pa nga yan si Dasay dahil sa kadaldalan. Wag siya ang malambot, matalino lang si Alden kasi gusto mo na niyang siguraduhin na kaya niyang buhayin ang magiging pamilya niya. Mas maganda ang pagkatao ganyan, madami naging jowa, tingnan mo. Asa na ngayon ang bandang huli walang ipon. Kaya okay lang yan Alden, bata ka pa naman, 32 pa lang naman, turning 33. Kat din, di matitipag, tuloy lang ang pagiging mabuti, ayan. And sabi ni Ma'am Shi, iminita ay Ma'am Darets, wabayaan na lang natin ng mga bashers dahil sila na talaga ang galawang in love, ang kat din natin. God bless you Ma'am Darets and to all. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Darets TV. And also, I have my TikTok account which is Darets TV. Pwede niyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching guys. God bless everyone!